Now, Christians is belonging to Christ. So, ABC of Christianity is not only do you accept Christ, but you also believe in Christ, and you must be converted so you can be a Christian. And once you are a Christian, the Father and the Son will find an abode in your heart. Amen? Kaya nga kapag ikaw ay lumalangad, okay? Pansinin ninyo, kapag nakikita niyo yung bahay ngayon, yung mga nakakakilala sa bahay ngayon, sasabihin nila, bahay ni Pastor. Tama? Kapag pupunta kayo sa, makakakita kayo ng bus, alam niyo yung kulay? Victory bus. Okay? Kapag tayo, nakikita tayo, sinasabi ba nila, Kristiyano yan. O sinasabi nila, demonyo yan. Alin sa dalawa? Abode means you are a representative of Christ. Kapag nakikita ka ng mga tao, sabi nila, oh, Kristiyano! Hindi, wow, demonyo! Amen! Wala dito yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Sabay ganito, sabay ganito. Okay, says, letter B. Ito na napaka-importante. Baptize. Sino na nabautismuhan dito sa tubig? Okay, sino ang hindi pa nababautismuhan sa tubig? Kailangan nyo magpabaptize. Bakit? Baptism is the start of a powerful ministry. Ito, sound check. Niyawag dito sa boses ko eh. Baptism is the start of a powerful ministry. Take note of this. Jesus Christ started His ministry. Paano? Nag-start ba siya bigla-bigla? O nagpabautismo muna siya? Take note. Nung pinabautismuhan siya ni John the Baptist, ang sinabi ni John, hindi si Pastor John. Okay? Si John the Baptist, hindi sinabi ni John the Baptist, dapat ikaw ang magbautismo sa akin. Hindi ako ang magbautismo sa iyo. Ano sinabi ni Kristo Jesus? Hayaan mo mangyari ito. Why? Because the Lord wants to fulfill the prophecy. Not only that, because when He came unto us, He was manifested in the flesh. When He was manifested in the flesh, He must live as human. At kung siya namuhay na human, take note of this, kailangan niya, He must be subjected to the laws of humanity. Okay, siya ay tatanda, siya ay magugutom, siya ay mauuhaw, at siya ay pwedeng matukso. Oh, Pastor? Yes. Pagkatapos ng baptism, tinukso si Kristo Jesus. Amen? Kung ikaw pa naman, may utak ka. Okay? Halimbawa na, sorry for the term, salitang kanto. Kung ikaw pa naman may utak ka, si Satanas, kung may utak talaga si Satanas, at alam niyang hindi matutukso si Jesus, tutuksoin niya. Kayo na, tanungin ko, kapag ang isang tao alam niyo, hindi matutukso, tutuksohin niyo? Hindi, di ba? Bakit tinukso ng demonyo si Jesus? Because siya ay namumuhay bilang tao. Kaya pwede siyang matukso. So, sabi niya, kailangan mangyari ito upang maging ehemplo sa bawat isa sa atin. Are you baptized? If you are not baptized, you are not yet truly representing Jesus Christ. Kasi pag hindi ka nagpabautismo, sabihin ko sa iyo, may kulang. Hindi ko sinasabing hindi ka ligtas. Ligtas ka, pero may kulang. Hindi mo pa sinasabi sa lahat ng tao, ako ay Kristiyano. Dapat sabihin mo sa lahat ng tao, ako ay Kristiyano. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, ako ay Kristiyano. Hindi. Christian? No. Maraming tao ganyan eh. Ako ay Christian? No. Ako na ay Christian. Yung pala, no Christian. Amen? Wala dito yan. Amen. Tuloy tayo.
Now, if you are baptized, then now you can go to letter I. Sabihin mo, I. Ako yun. Bakit mahina ako yun? I. Ako yun. Intimacy. You must have an intimate relationship with God, with Jesus Christ. Kaya nga pwede mong sabihin, believe ako kay Kristo. Maski na anong mangyari sa buhay ko, believe ako kay Kristo. Amen. Kaya niyo magsabihin, I can do all things to Christ. Kaya niyo magsabihin? Sabihin niyo ba, I can do all things to Christ. Kukunti lang. Isa pa, I can do all things to Christ. Amen. Now, if you will have an intimate relationship with God, ano ang dapat mong gawin? Do you want to have an intimate relationship with God? Ang una mong gawin, magbasa ka ng salita ng Diyos. Huwag kang magbabasa ng packet ko. Huwag kang manonood ng telenovela. Alam ko, tapos ng Rosalinda. Sumunod na ang Full House. Huwag na kayo manood nun. Panoorin nyo na lang kung paano kayo niligtas ni Jesus sa pamamagitan ng Biblia. Unahin nyo si Kristo. Pwede na kayo manood. Pero kung nauuna si Kristo, 5 seconds. Telenovela, 30 minutes. Susunod, Panginoon, 5 seconds. Susunod naman, telenovela. Kung pahinga mo lang is pakalastas. Saka ka na magbabasa ng versikulo. Alam niyo po ba, mistake ko noon, nung ako ay bago-bago pa. Ang paborito ko, makinig kayo, favorite kong film, Dragon Ball Z. Chana, Hechana, Kamehameha. Ganun eh. Alam niyo, habang ako ay gumagawa ng aking, outline eh. Ano pala ako noon? Gumagawa ko ng aking, ano tawag na? Notes. Tapos mamaya, laban na ni Cell at saka ni Goku. Maski alam ko na yung katapusan nun. Sige pa ako na sige, nagigigil ako. Pagkatapos na, gagawa na ako ng notes ko. Alam niyo, nasa isip ko, wala sa notes. Ano kaya ang susunod na kabanata? Tama? Because your mind is not dwelling in the Word of God. Kaya huwag mong sabihin, magbabasa ako ng aking Bible bago ako manood ng aking favorite telenovela. Anong favorite telenovela? Ano ba yun? Shining Inheritance? Ano ba? Stairway to Heaven? Ano ba? Lalo na? Yeah! Ano ba? Tapos na eh. Okay. Di yun tutuloy. Pastor, ba't mo alam? Okay? Now, magbabasa mo na. Pero sa totoo lang, nakakapagbasa ka ba? Hindi. Bakit? Anong ginagawa mo? You're passing the time. Hello? Passing the time. Para kapag malapit ng si Rosalinda o yung palabas, sarado mo ng Biblia mo, tabi mo ng notes mo, tabi mo ng ballpen mo, manonood ka na. Is that intimate relationship with God? Alam niyo po ba, pag ako ay nagbasa ng salita ng Diyos, mas kinanagawin mo, huwag mo akong stolpohin. Please lang, huwag mo akong stolpohin. I want to have an intimate relationship with God. I want to know Him more. Kaya nga, ayaw kong nanonood kapag ako ay gumagawa ng outline. Sa totoo lang, ayaw ko pang makinig ng music kapag ako ay gumagawa ng aking notes para sa Panginoon. Why? Kasi maya-maya, marinig mo na lang yung mga makapagbag, damdaming mga tugtog. Ay sos, maya-maya, bibitawan mo ng notes mo, mag-worship ka. Okay lang yun. Pero there's a time for worship, there's a time of having intimate relationship. How can you have intimate relationship? By reading the Word of God.